So, mga bagay na kailangan mong gawin upang huminto o tumigil ka na sa paghahabol sa isang lalaki. Alam niyo mga kamamay, kayong mga girls, once na na-in-love kayo, once na minahal niyo ang isang lalaki, walang makakapigil sa inyo sa paghahabol. Kahit alam niyong ito yung hindi tamang gawin. Hindi dapat hinahabol ang isang lalaki, mga kamamay, kung alam niyong wala kayong pagkakamali. Kung alam niyong high value kayo, hindi dapat kayo naghahabol, pero kabaliktaran yung nangyayari. Na in love lang kayo. Pumasok lang kayo sa isang relasyon. Naging OA na kayo. Sobrang overacting kayo eh. Iniwanan kayo ng lalaki dahil sila yung may kasalanan, ng babae, nagloko, iniwanan kayo, pero bakit kayo yung naghahabol ngayon? Kamamay eh, hindi ko naman gustong maghabol eh. Talagang iba lang ang pakiramdam ko kapag iniwanan kami ng taong minamahal namin. Bakit ka pa maghahabol? Iniwanan ka na nga eh. Hindi ka na nga gusto eh. Siya na nga yung nagloko. Para lamang magkahiwalay kayo, bakit naghahabol ka pa? So huwag ka mag-alala kamamay. Share ko sa inyo ngayon ang mga bagay na kailangan nyong gawin kung sa tingin ninyo, naghahabol pa rin kayo hanggang ngayon sa maling tao. Para magising kayo, para malaman nyo ang katotohanan. So gawin nyo lang yung mga bagay na i-share ko para sa ganun huminto ang pagkahabol ninyo sa mga taong mahal nyo daw kuno. Alright? So mga kamamay, isa lang hinihiling ko, don't forget to click the subscribe button. If ever na nagugustuhan nyo yung mga love advice na aking sineshare dito, i-like nyo rin at mag-comment kayo sa mga gustong magpa-shoutout dyan. So kung nagawa nyo na po yan mga kamamay, maraming salamat at simulan na po natin ang topic ngayong gabing ito. So, ano nga ba ang bagay na makapagpapahinto sa inyo sa paghahabol sa isang lalaki? So, number 1, isipin mo na lalong bababa ang value mo oras na maghabol ka sa isang lalaki. Isipin mo lagi yan sapagkat yan ang ating golden rule. Once na naghabol ka, ikaw man o siya, kahit sa inyo, bababa ang value. Pero ikaw, isa kang babae, dapat hindi ka naghahabol. Kalimitan lalaki yung nagkakasala, nagkakamali. At kalimitan din, kahit ganun ang pangyayari, ikaw yung babae, naghahabol ka pa rin. Pero kahit ano pa ba ng sitwasyon, kung sino yung nagkamali, siya dapat ang maghahabol. Kung sino yung nagkasala, siya dapat ang gumawa ng paraan upang manumbalik muli yung tiwala na kanyang sinira. Pero sa pagkakataong ito mga kamamaya, isipin mo na pag naghabol ka sa kanya, bababa ang value mo at malaki ang tsansa na hindi kanya lalong mahalin, lalong irespeto, at hindi kanya lalong muling balikan kapag kaganyan. Sapagkat masyado mo nang pinapabayaan ang sarili mo, hindi mo na binibigyan ng respeto, nawawala na ang pagmamahal sa sarili mo, at nawawala na rin ang concern mo sa sarili mo. Hinahayaan mo lang na kahit saktan ka, okay lang. Which is, ayaw ng mga lalaki yun, mga kamamay. Ang gusto ng isang lalaki, willing kang lumayo sa kanya, oras na niloko mo siya. Hindi ka tanga para humabol. Hindi ka ganong kamartir para lang isakripisyo ang sarili mo sa kanya. Huwag ganun mga kamamaya. Isipin niyo palagi na dapat hindi kayo naghahabol at dapat kayong habulin kung alam niyo wala kayong ginagawang pagkakamali. Kung sinasaktan kayo, kung niloloko kayo, iwanan ninyo. Pagtandain ninyo. Huwag kayong manghinayang. Huwag kayong magmukmok, umiyak. Huwag niyong isipin na baka mawala yung lalaking yan. Kamamay, hindi ko kayang mawala. 10 taon ang aming pinagsamahan. 10 taon. Iiwanan ko lang na ganun. Di ba nakakapanghinayang? Niloloko ka na nga eh. Pinagpalit ka na nga eh. Nakita mo, di ba? May kahalikang iba. Bakit kailangan mo pang habulin? Ganyan bang nagmamahal? Kung alam mo na niloloko ka na ng isang lalaki at feeling mo nawawala na yung respeto, dumadalas ng sakitan, dumadalas ng panloloko, dapat mga kamamay, wag mo nang habulin yan. Sapagkat hindi worth it na habulin ang taong lagi kang sinasaktan. Para tumigil ka na sa pagkahabol sa isang lalaking yan, isipin mo na lalo kanyang iiwanan at lalong bumababa ang value mo kapag naghabol ka sa kanya. Kaya iwasan mo yan. So number 2, umiisip ka ng paraan para ikaw ang kanyang habulin. Yes, mga kamamay, umisip ka ng paraan para ikaw ang kanyang habulin, hindi yung ikaw palagi naghahabol. Di porket walang oras sa iyo ang isang lalaki, dapat hinahabol mo na siya. Dapat nagiging needy ka na sa kanya. Ang pagiging needy, mga kamamay, sign na po yan ng paghahabol, ha?
Huwag ganon. Kung alam nyo, nawawala ng oras sa inyo yung isang lalaki, huwag nyo habulin. Huwag kayong masyadong maging needy. Hayaan mo siya. Hayaan mo siya. Siya yung masyadong busy. Hayaan mong maramdaman din niya na wala ka na rin atensyon sa kanya. Kung totoo ka pa niyang minamahal, makikita niya yung mga ginagawa mong paglaylo sa kanya. Mararamdaman niya yon. Sapagkat kung dati makulit ka sa kanya, sapagkat kung dati lagi mo siyang tinatawagan, tinatanong mo kung bakit wala na siyang oras sa iyo. Ngayon, mafe-feel niya at mararamdaman sa kanyang sarili na tila nawawalan ka na rin ng oras sa kanya. Hindi na ikaw yung babaeng naghahabol sa kanya noon. So tatawagan ka niya, tatanungin ka niya, bakit nagbago ka? Siya pa yung may ganang magtanong. Hindi ba pwedeng siya magtanong sa kanyang sarili, bakit ako nagkaganito? Siguro kaya ako ay iniwan ng isang babae, dahil ganito ako. Mga kamamay, kung hindi ka maghahabol, kung hindi ka, magiging needy sa isang lalaki, siya yung maghahabol sa iyo. Kaya ngayon pa lang mga kamamay, humanap ka ng paraan para ikaw yung kanyang habulin. Kung siya ay nawawala ng oras sa iyo, mag-reverse psychology ka. Kung siya ay masyado ng busy sa kanyang pinagkakaabalahan, maging busy ka rin sa ginagawa mo. Mag-ayos, magpaganda at hayaan mo siyang magtaka kung bakit bigla kang nagbago. Sa parang yan mga kamamay, ang isang lalaki ang magkahabol, ang isang lalaki ang gagawa ng paraan para makasama at makausap ka. Pero kung ang isang lalaki after mong mag-adjust, hindi na rin nag-adjust para sa iyo, hindi na rin gumawa ng paraan para mapalapit sa iyo, iwanan mo na. Sapagkat wala na siyang pakialam sa iyo, mas mahalaga na sa kanya kung ano man yung nakakapagpasaya sa kanya ngayon. Okay? So, alam ko, ang isang lalaking nagmamahal, magre-react yan. Oras na gumawa ka ng hakbang. Okay, o oras na lumayo ka sa kanya. Maghahanap yan. Akala mo lang sobrang busy pero nakikita pa rin niya yung mga ginagawa mo. Kaya lang siya ay hindi nagre-react dahil patuloy ka pa rin na naghahabol sa kanya. Pero kung nafe-feel niya na hindi ka na rin naghahabol dahil sa masyado na siyang busy, doon pa lang siya magre-react. At kung hindi siya magre-react, iwanan mo na sapagkat wala na siyang pakialam sa iyo. Okay lang sa kanya na lumayo ka sa kanya. Pag ganun mga kamamay, iwanan niyo na po. So ang isang tips ko sa inyong mga kamamay, gumawa kayo ng paraan upang kayo ang habulin ng isang lalaki. Makakatulong yan para tumigil na kayo sa paghahabol. So next, isipin mo na mas meron pang maraming lalaki ang masihigit sa kanya. Ang akala nyo kasi siguro, pag hindi nyo hinabol at nawala ang isang lalaki, wala na kayong makikita kagaya niya. Mga kamamay, napakarami ng lalaki sa buong mundo, hindi lang 1 bilyon. Marami ka pang makikita diyang mas hihigit sa kanya at hindi lang siya. Mas hihigit sa kanya sa side, kaya kang mas mahalin, na kaya kang mas irespeto, na mas kaya kang pahalagahan ng oras mo, higit pa sa kanya. Huwag ka masyadong dumepende sa kanya. Hindi lang siya ang lalaki. Hindi lang siya ang mabait. Hindi lang siya ang gwapo. Hindi lang siya ang macho. Mas marami pang hihigit sa kanya. Yan lagi ang isipin mo. Para sa ganon, tumigil ka sa paghahabol sa kanya. So next, pataasin ang value sa paraang nag-i-improve ka ng sarili mo. Yes, mga kamamay. Baka kasi mamaya, kaya pala ang isang lalaki lumalayo sa iyo. Kaya pala ang isang lalaki naglalaylo at nananabang sa iyo. Dahil masyado ka nang naging pabaya. Masyado ka nang naging losyang. Hayaan mong siya yung maghabol sa iyo sa pamamagitan ng pag-self-improve mo. Hayaan mong siya ang maghanap ng oras at mahinto ang paghahabol mo sa kanya dahil sa busy ka na sa sarili mo. Busy ka na sa pag-improve ng iyong itsura. Busy ka na sa paglalagay ng make-up. Busy ka na sa pag-aayos sa sarili mo. Makakatulong yung mga kamamay upang hindi ka na maghabol. Upang makita mo ang value mo pagdating sa kanya. Makita mo na hindi ka karapat-dapat para sa kanya. Yung lalaki, hindi mo ganun kagandahan, pero bakit hinahabol mo? Tapos ikaw, pinapabayaan mo ang sarili mo. Hayaan mong ibalik mo ang iyong dating ganda. Hayaan mong siya ang lumingon. Magka-stiff neck sa kakahabol sa iyo sa muli mong pagbabalik. Makakatulong yun mga kamamaya para sa ganon, hindi ka na maghabol at lalaki na maghabol sa iyo. And last, bigyan mo ng respeto ang sarili mo. Lagi ko sinasabi ito sa inyong mga kamamay, respeto ang inyong unang ibigay sa inyong sarili. Kamamay, ano bang respeto? Gusto mo? Binigay ko na nga sa lalaki yung respeto, respeto ko na nga siya, pero bakit
Ako pa rin yung hindi respeto. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Inuuna niyong bigyan ng respeto ang ibang tao kaysa sa sarili ninyo. Ang respeto ang sinasabi ko mga kamamay, irespeto niyo yung sarili ninyo na tipong hindi kayo pumapayag na lagi kayong sinasaktan, na lagi kayong inuuto, na lagi kayong niloloko. Huwag kayong maging martir sapagkat kawalan niyo ng respeto sa inyong sarili. At pag nangyari na wala ang respeto sa inyong sarili, diyan na kayo aabusuhin ng isang lalaki. Diyan na nila gagawin ang kanilang asal. Sasabihin ng mga yan, okay lang naman siguro gumawa ko ng kasalanan eh. Kaya pa rin naman akong tanggapin niya eh. Wala naman siyang respeto sa kanyang sarili. Okay lang, kahit saktan ko siya, kahit umiyak siya, after 1 week, magiging okay din naman kami. Di ba? Ginagawa ng bisyo ng isang lalaki ang pagiging martir ninyo. Ang kawalan nyo ng respeto sa inyong sarili. Pero kung may respeto kayo at willing kayong mang-iwan at lumayo, kung sa tingin nyo kayo ay palaging niloloko, hindi nyo deserve yung lalaking yan, malamang sa malamang, hindi sila makakagawa ng mga kalokohan nila. So, yun lang mga kamamayang ilang mga bagay na kailangan nyong gawin upang mahinto na yung inyong paghahabol sa isang lalaki. For more video and love advice na kagaya nito, sana kahit paano makapag-subscribe kayo, makapag-like, at syempre mag-comment sa ating mga video na ginagawa. So, paano mga kamamay? See you for our next vlog. Mahal na mahal ko po kayo. Paalam.